In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Pag-usapan natin yung executive order na posibleng pirmahan ni Trump sa pagbabalik niya sa office, Litecoin ETF at yung MiCA license na na-receive ng Crypto.com. Quick analysis din tayo kay Bitcoin at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Balik tayo. Isa sa pinakamainit na balita ngayon dahilan ng positive sentiment sa crypto market ay ang napapabalita na si President-elect Donald Trump ay inaasahan na pipirma ng isang executive order designating crypto as a national priority as soon as he enters the office on January 20. Nakalagay yan sa Bloomberg report kahapon na ang executive order na ito ay mag-uutos sa mga regulatory agencies na makipag-collaborate with the cryptocurrency industry at makapag-establish ng Crypto Council. Ang council na ito ay may advokasya sa industriya patungkol sa mga policy goals at magsisilbing bridge between regulators and crypto firms. Kung sakaling magkatotoo ito, then it's bullish sa crypto market. Although wala pang eksaktong detalye dito at ang order na ito ay pwede pang magbago. However, inaasahan na ito ay posibleng pirmahan sa araw mismo ng pagbabalik ni Trump sa office. At hindi lang sa iisang source ito nanggaling. Meron ding nauna pang report ang New York Times dito noong January 16 na sinasabing merong mga prominent crypto executives have been working closely with Trump's crypto czar. Si David Sachs ang mag-shape ng executive order. At isang key element sa executive order na ito na nireport naman ng Washington Post on January 13 ay kasama dito i-address yung crypto debunking. Ang administration ni Trump ay naglalayon na i-repel ang controversial accounting policy na nagre-require sa mga banks to list digital asset as liabilities. Ang pagbabago na ito ay mas magiging madali para sa mga financial institution to engage with the crypto industry. Another significant proposal na pinag-uusapan ngayon ay ang creation nga ng Bitcoin Reserve. According to Bloomberg, ang initiative na ito ay mag-uutos sa US government na i-hold ang kanilang mga Bitcoin and other digital asset na nasis nila in criminal investigations. At sa ngayon nga, ayon sa data ng Arkham Intelligence, nagpapakita na merong $20.3 billion worth of crypto ang US with $19.8 billion in Bitcoin alone. At ang kagandahan sa pagpasok nito ni Trump, bukod sa Bitcoin Reserve, ay pwedeng magbigay ang administration ng order na i-freeze ang mga ongoing crypto-related litigations. Kasi matatandaan nyo, sa Biden administration, maraming enforcement na ipinatupad against crypto companies. So pwede nila ipahinto yung mga kaso like yung sa Coinbase, sa XRP at marami pang iba. Iba pang balita ay ang potential Litecoin ETF. According to recent analysis, kung sakaling ang ma-approve ang Litecoin ETF, it might attract inflow of up to $580 million kung ang adoption nito ay katulad ni Bitcoin. Ang Canary Capital, isang digital asset-focused investment firm na pinangunahan ni Stephen McClurg ang nangunguna sa initiative na ito. Noong October 2024, sila yung unang nag-apply for Litecoin ETF. At nitong Thursday, ang Nasdaq Stock Exchange ay nag-filed ng 19B4 document with the Security and Exchange Commission. At sabi ni Balchunas, si Litecoin ay posibleng ma-approve dahil sa pagkakaparehas ng technology nito kay Bitcoin dahil gumagamit din ito ng proof of work mechanism at mas mataas ang chance na ma-consider din na isang commodity. Pero the question is, meron bang enough na investors demand kay Litecoin para maging successful katulad ni Bitcoin? Posible din kasi na maging bababa ang demand dito pero nakikita nila na there is still some demand on Litecoin although mahirap tapatan yung success ni Bitcoin sa ETF arena pero possible pa din naman na ito ay maging successful. Sa kanilang estimate, kahit $290 to $580 million lang ang pumasok kay Litecoin in 1 year, okay pa din yon kung ikukumpara kay Bitcoin na nakapagpasok ng $108 billion or Ethereum $12 billion. It will exceed pa din sa average asset under management of most US ETF. Despite the potential, Litecoin ETF could face challenges. Sabi ng JP Morgan analyst na si Kenneth Worthington, maraming tokens outside Bitcoin, Ethereum, and Solana ay may lack of market depth to sustain long-term investors' interest. May mga question kung
kung may kakayahan pa si Litecoin na i-maintain ang momentum nito beyond an initial surge of interest. Pero ang counter argument naman dito ng ilan, si Litecoin katulad siya ni Bitcoin na isa sa pinakamatagal na crypto at meron ding decentralized nature. Sapat na yun para maiposisyon ang sarili nito na strong candidate for an ETF. Other news, itong Crypto.com gets EU node on MiCA license. Nakareceive sila ng principal approval na makapag-operate across European Union under a market in crypto assets MiCA license. So ito ang kauna-unahang global exchange na magiging sakop ng regulatory framework na ito. Ang MiCA kasi ng Europe, ito yung bagong regulatory framework na designed to standardize and regulate the crypto market. Kino-cover nito everything from crypto assets regulation na may malinaw na jurisdictional responsibilities. Na-propose ito noong September 2020 pa, inadapt noong May 2023 and become fully enforceable in December 2024. Kaya nung nakaraan, merong mga FUD na lumabas about Ether USDT at sinasabi na hindi daw ito compliant sa bagong regulation na ito ng Europe. At isa din sa dahilan kung bakit dinilist ng Coinbase ang USDT noong mid-December para makapag-comply sa EU's MiCA. However, kahit ganon, nag-ooperate pa din sa Europe ang USDT with many exchange at nag-aantay ng more clarities sa European authorities on USDT compliance with MiCA. Hindi pa kasi nagbibigay ng komento ang Europe kung si USDT ba ay compliant or not with MiCA. So kay Crypto.com, principal approval for a MiCA license pa lang naman ang nare-receive nito, hindi pa full license. Pero it's still a good news for Crypto.com. They are one step ahead in terms of compliance sa ibang mga global cryptocurrency exchange. Quick update din tayo sa price action ni BTC. Nabasag niya na yung swing high. Naglalaro na yung price ni BTC as the time of recording sa 104,000. At ito yung ina-anticipate natin sa previous video. Bullish momentum confirm and building as long as magstay siya above dyan. Or pwede naman siya mag-retrace and just form a higher low. Kasi this is considered another higher high formation. Unti-unti lang, then retest sa previous all-time high or break it. Paano kung fake out lang ito? Then there should be a significant rejection, a bounce for a fake higher low with a formation of a lower high. Until then, we are bullish since sentiment and fundamentals are positive as well. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.